Doon sa on-hand na 2,310 zloty, dyan ko pinagkakasya yung savings, yung padala ko sa pamilya sa Pilipinas, sa nanay at tatay ko in case of emergency, at saka yung luho at pagkain ko dito. Andito na naman si Adrian para sa pinibagong video na gagawin ko ngayong araw So tatalakayin natin ngayon yung kung magkano ba ang sinasahod ko dito sa Poland para maging malinaw sa inyo mga kabayan kasi yung iba ay gusto nila yung klarong paliwanag. Bibigyan ko kayo ng sample na computation ng aking salary dito sa Poland bilang isang houseman dito sa isang hotel at direct employer. So wala akong agency guys kasi 5 taon na ako dito sa Poland. Yung sitwasyon ko ngayon ay independent na. So ang may hawak na sa akin ay yung hotel or yung general manager doon sa hotel So here we go. Talakayin natin yung aking sahod. So ang gross ay 5,000 zloty. So yun yung gross or katawag dito sa Poland ay bruto. So para maging malinaw sa inyo kung pupunta kayo ng Poland or may bala kayong magtrabaho dito sa Poland. So after tax, so binabawasan niyan syempre ang sa akin, ang computation doon sa aking payslip. So nagdideduct sila ng 1,200 zloty. So ano ba yung nakapaloob doon sa 1,200 zloty na yon mga kabayan? So doon binabawas yung insurance ko, yung health insurance, yung multi-sport, kung gusto kong magpunta sa gym, may binibigay sa aking card. So itatap ko lang yung card ko at activate na yun So isa yon sa binabawas dun sa tax ko. Tapos binabawas din doon yung sa tax ko yung tax refund ko yearly. So doon ko rin nakukuha sa 1,200 na yan mga kabayan. So ang nagiging neto ko na lang, yung net doon sa 5,000 zloty ay nasa 3,800 zloty mga kabayan So kukumputin natin yan kung magkano yan sa peso. So of course si kabayan ay nagrerenta of course ng room dito sa Poland, or magkano ba ang renta dito ng room or ng apartment. Doon sa akin ang renta ko ay nasa 1,300 zloty. So ano bang kasama na doon sa 1,300 zloty na yan mga kabayan? So kasama na doon ang wifi, tubig, at electricity. So malinaw na kapag nag-rent kayo ng room or ng apartment ay kasama na yan dito kapag nandito kayo sa Poland Kasi hindi naman talaga sobrang mahal dito ng electricity dahil meron silang every city or every bayan or town or province, meron silang windmill or supply ng electricity mga kabayan So nabawasan na naman ng 1,300 yung 3,800 zloty ko na neto So ano pa yung ibabawas ko doon sa 3,800 na yun? Syempre
ibabawas ko pa rin dyan yung transportation ko monthly. So, nagkakahalaga yan ng 190 zloty para sa ticket ko sa Tri-City, Poland. So, unlimited na yan. Anytime na magbiyahe ako, itatap ko lang yung scan ko lang yung ticket ko para i-check nung checker. So, valid yan ng isang buwan. So, klarong on hand na natatanggap ko dun sa 5,000 zloty mga kabayan ay nasa 2,310 zloty na lang mga kabayan. So, dun sa on hand na 2,310 zloty, dyan ko pinagkakasya yung savings, yung padala ko sa pamilya sa Pilipinas, sa nanay at tatay ko in case of emergency, at saka yung luho at pagkain ko dito. Hindi naman kasi ganon kamahal yung mga pagkain at luho dito sa Poland. Kasi meron naman kasi akong libreng pagkain sa hotel twice a day bawat duty ko. So less din naman ako kapag may pasok ako mga kabayan. So medyo maliit yung sahod, diba? Kapag independent worker ka or independent na OFW ka dito sa Poland. Kaya yung mga nangangarap maging independent, dapat may source kayo ng income katulad ng part-time. So yung part-time ko dito ay depende rin sa season mga kabayan. So yung part-time ko, magkano ba yung part-time dito per hour? So nagkakahalaga ng 25 zloty per hour. At kung maka 8 hours ka per day, so 200 zloty. Yun yung nagiging sahod ko per 8 hours mga kabayan. Kaya kung full contract yung kontrata ninyo mga kabayan, so kinakailangan talagang maghanap kayo ng part-time para lumaki yung sahod nyo or yung savings nyo mga kabayan dito sa Poland. Kasi nga dito sa Poland may batas. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na-experience ko din naman mag-agency, kaya alam ko yung kalkulasyon sa agency. Per hour yung labanan dyan sa agency. So, independent na ako ngayon. Malaya na ako. Wala na akong agency. So, ang kontra ko ay pwede akong maging residente dito sa Poland. So, kailangan ko lang magbayad ng tax talaga for 5 years. Then, magsusumite ako ng documents at mag-aaral ako ng B1 and B2 na Polish language. Yun naman yung kagandahan doon mga kabayan, di ba? Kaya lang nga, so, tibayan lang talaga ng loob. So, kailangan yung mag-part-time. Yun nga sabi ko, mag-part-time at rumakit, maglinis or maging cleaner. So, pinapasok ko yan nasa part-time dito sa Poland mga kabayan. Kasi yung contract ko ay full contract nga. So, 168 lang per month yung sinasahod ko. Ay yung pinapasok ko mga kabayan 168 lang per month yung oras ko. Tapos kung i-compute ko yon, nasa 16 days lang kasi 10 hours yung duty ko per day. So pumapasok lang ako sa loob ng isang buwan mga kabayan ay 16 days or 17 days. So klarong-klaro yan kasi 10 hours yung pasok ko per day. So andito nga pala ako sa isang part. Papakain ako nitong mga kalapate.
So, pinapakain ko tong mga kalapate kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba, napakaraming mga wild animals dito katulad nitong mga kalapate at itong mga itik na to. Kung makikita nyo, 'di ba? So, para mga busog na sila, wala na silang pakailan sa akin. Pero kinakain nila yan, yung mga itik. Katulad nito rin mga kalapate na to. O, 'di ba? Napakaraming kalapate dito na hindi na sila sobrang gutom kasi may nagpakain na dun sa bandang dulo. So, dinala ko tong luma kong tinapay para pakainin sila at bigyan nitong tinapay na to, mga kabayan. Ano. Ganito kaganda dito sa Poland, mga kabayan. So, pwede mo silang pakainin. May mga area naman talaga dito na pwede ka magpakain. So, katulad dito. So, ayan. Hello. So yun nga guys, so i-compute ko sa inyo yung, ayan, pinakita ko sa inyo yung salary ko para maging malinaw sa inyo at klaro kung ano ba talaga yung sample ng computation ng salary dito. So yan yung computation ng salary ko dito sa Poland. Sana ay maunawaan ninyo, ano? Kasi depende talaga yan guys sa company. So sa company ko, sa hotel ko, ganyan yung computation na natatanggap kong salary. So sa ibang agency ay iba rin. Kasi nung agency ako way back 2020 ay ang kontrata ko ay full contract pero per hour yung binibigay niyang sahod sa akin. So ginagawa niyang negosyo, 'di ba? Na nakakainis yung ganung sitwasyon. Kaya naman naghanap talaga ako, nagpursige akong maging isang independent at direct hire doon sa hotel na pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, malaking pasasalamat din ako doon sa GM dahil tinanggap niya ako doon, ano? So, meron na rin akong ibang Pilipino na naipasok doon which is direct na rin. So, kaya nagpapasalamat kami doon sa GM na tumanggap sa amin ng buong buo at naging isang direct hired kami doon sa hotel. So wala na kaming agency. Kumbaga malaya kami kung ano yung batas ng mga lokal na tao dito, kung ano yung oras na pinapasok nila, ganun din yung pinapasok ko. Pero doon sa iba kong kabayan doon ay ang contract nila is yung casual pa lang hanggang sa ngayon. Hindi ko alam kung kailan sila magiging full contract, mga kabayan. So magandang balita to sa inyo. Binalita ko lang naman sa inyo, 'di ba? So, maraming salamat sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel, mga kabayan, ano. So, tatapusin ko na dito yung video ko kasi pumapatak yung ulan, maambon. So, andito ako kasi pinakain ko yung mga kalapate at itong mga itek, kung makikita nyo, diba, ayan. So, ayan. So, dito yan sa Gdansk pa rin, kung saan ako nagtatrabaho, ano, mga kabayan. So, maraming salamat and God bless sa inyo, mga kabayan.